to before Mara and at saka si Kim. Kim, kung ikaw si Celine talaga dito, and you have to choose between two mothers, the one you grew up with and your real mom, sino ang pipiliin mo? Kay Maha, sa tunay na buhay, how would you feel if suddenly you discover na yung pinaka-matinding enemy mo is the real daughter ng kinikilala mo? Galing-galing ni Tita Ethel magtanong. Fabulous! She nailed it. Halatang nanonood talaga si Tita Ethel. Go ahead, Kim. Um, sa akin, syempre mahirap din kasi kung pinalaki ka ng taong hindi mo naman kadugo, syempre mas naging close kayong dalawa. Tapos after 17 years, biglang darating tong isang tao na hindi mo kilala at inaaway-away ka pa, ginaganyan. Tapos malalaman mo pala na nanay mo, syempre mahirap yun. And may scene kami doon, sobrang emotional scene. Yung nangyaring parang ko ba sasabihin? Oo, sabihin. Basta merong eksenang hindi namin kinaya. Parang magulgul talaga kami. Kasi parang nag-sink in sa akin na parang, oo nga, mahirap pumili sa dalawang nanay. Lalo na para sa akin na lumaki akong walang nanay. Kasi parang may dalawang nanay na kailangan mong pagpilian pero hindi mo alam kung sino pipiliin mo. Yung kadugo mo or yung kinalakihan mo. Thank you. Nakaka-excite, Kim, yung plan na parang lahat sila alam na anak ka ni tapos ikaw na lang yung hindi pa nakakaalam. Oo nga. Parang gano'n. Oo nga. Yun, Okay, sa akin Raj. naman po, Tita Ethel, syempre nung malaman ko na si Celine nga yung tunay na anak, parang syempre mahirap para sa akin, tsaka masakit. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Pero ang mangyayari po dun sa character ko ay yung ilalaban ko yung karapatan ng pagmamahal ng pamilya. Kasi kahit papano, kahit ampun ako, syempre nag-invest pa rin ako sa pagmamahal ko dun sa pamilya ko yun. So hindi ko hahayaan na mawala talaga lahat sa akin. Yun po. Naiyak si Manay Ethel. Bakit talaga? Naiyak siya. Okay? Naalala niya yung relasyon nila ni Lenya. Sila ba yung Celine at Marco? Nagpapakayan during their days. Ngayon, they're okay. Yes. Dahil dyan magtatanong si Tito Mario Bautista. Una sa lahat, gusto kong batiin ang buong cast. Congratulations sa Yes. success ng show. No doubt, ang tagumpay ng show nakasalalay mainly dun sa chemistry ng two sets of sisters in the show. Janice and Cherry Pie, and then Maha and Kim. So, gusto ko lang itanong kung ano ang naging experience nyo interacting with each other during the show. Although si Janice and Cherry Pie, they're also together. Pinatay ni Cherry Pie si Janice sa The Strangers. And Janice, I would just like to say na, for me, ikaw yung actress last year na busy sa movies. You did several movies and you were good in all of them. Kung body of work ang pag-uusapan, palagay ko you should get an award. So, anong experience nyo interacting with each other doing Ina Kapatid Anak? First of all, Tito Mario, thank you so much. Thank you. Thank you for the kind words. Experience, ay siguro, hindi na masyadong mahirap because I've worked with her in the past. Mahirap was working with Maha and with Kim kasi iba na to eh. Dalawang very sensitive yung story and really kailangan meron kang interaction and meron kang relationship with them. So you have to work on it. Nakakapanibago. Noong umpisa, syempre kinakabahan din. Kinakabahan din kasi hindi mo alam kung makakasundo mo ba sila, kung ano ba yung magiging work, ano ba yung expectation nila sa iyo. And of course, you have your own expectations of them. But, so far, si Kim kasi hindi ko pa siya masyadong nakakasama. Nagsa-start pa lang kami bilang, ngayon pa lang ang revelation. So parang nasa getting to know each other stage pa kami. While si Maha, parati ko siyang kasama. And I must say, si Maha, natuwa ako sa kanya kasi siya talaga yung nag-make ng effort. Which I did not expect. Okay, Miss Pai. First of all, I'd like to say that I'm very, very grateful. Ikaw
magsabi para may iba. Sabi ni Janice, Saya itong dalawang actress na to. I love this great action. sabi ni Janice, sabi mo magkaaway tayo para may iba. Sige, ikaw magsabi. Hindi, baka, kasi, ano yung putol tuloy. Hindi, first of all, as I was saying, I'm very, very proud, Tito Mario, to be in this project. I'm very, very grateful that I was included. Kasi, maganda po talaga yung soap. Umpisa pa lang po, sinabi ko na yon yung nalaman ko yung plot story na nagpapasalamat na po ako, lalo na kay Sir Deo na kila Miss Kylie sa grupo, nakasama ako. I'm very proud also to be in a cast like this. I was excited to work with Janice kasi yes, I've worked with her in the past, but I was excited to check the rapport now ngayon na medyo may edad na kami, tas to be in a soap na to be really working thrice a week. I was excited to work with my senior actors. Yes, Tita Pilar. Yung mga tinatanay lang. And with, especially with Mr. Ronaldo Valdez, with Miss Pilar Pinapil, and with Mr. Ellie Cherias. Kasi, excited ako doon. And of course, I've worked with Kim in the past and I have a very good working relationship with her. Si Maha din, excited ako with the two boys to work with them. So, maganda. Tapos, ang isa pa na kakaiba kasi talaga sa show namin is katulad po ng sa January 14, yung Gabi ng Katotohanan. What's really exciting about it is normally kasi di ba kapag show, pag na-reveal na yung totoo, wala na masyadong inaabangan. Dito po, mas excited kami after ng January 14 because of the aftermaths of all that is going to be revealed. So parang ang dami-dami pang mangyayari sa mga eksena po na nagawa na namin, ang dami-dami po pang aabangan. So as an actor working in this kind of project, lalo na sa soap, parang there's still something to look forward to. Eh pag soap po, di ba medyo parang pag after a while, hindi na exciting. Ayun. So yun. So, yun ang masasabi ko sa kinakapatid na namin. Sina Kim and... Kim and Match. Go Match. Ano nga ulit dito, Mario? Ano nga ba kasi magsalita ni Miss Pati? Isang Sing naman nun? parang Yung nga yung interaction nila with each other, yung experience ng working. yung sa ano na kanila. Okay, Match, ikaw kasi diretso ka kay Bakit hindi na mabalik eh? Syempre yung sabi ni Kim, nung medyo nagtatry na yung character ko, na si Margot, syempre parang ang hirap na nagtatarayan, di ba? Pero may mga eksena na parang nadadagdagan na lang, tapos si Kim parang naiiyak na lang sa mga eksena, sa mga pinagagawa namin, kasi may mga dinadagdag si Direk na, ganito yung gawin mo. Tapos parang nagugulat si Kim na, bakit may ganun? May mga ganon. So, yun po. Yun. License naman ang dalawang director na paggawa sa inyo. Director nga sila. Tsaka yun nga po, tama yung sinabi ni Miss Pai na after ng January 14, mas kaabang-abang ko po talaga yung storya at yung eksenang mapapanood ninyo. Okay. Kimi? Ako, para sa akin naman, ayan, okay naman po na from friends kami ni Maha, first time namin magkasama ngayon sa prime time. And masaya kami na tinanggap siya ng mga tao and sinusubaybayan siya gabi-gabi. And yun nga sabi ni Maha, mga dagdag, natetest yung mga acting abilities namin dito. Yung parang hindi namin ina-expect na mangyayari, na sasabihin to, parang, wala na to sa script pa, pero sige, tuloy natin. So yung jive namin together sa acting is okay naman po. Okay, Alex, Vincent Medina, na nanalong Best Actor for Palitan, Eric John sa Cinema 1, hindi sa Cinema Live. Oh, I'm sorry. Okay, Cinema 1. Okay, So, sorry. anak siya ni Ben Medina. Naman, So, Medina. ang swerte mo, nasama ka sa isang established series na ito. So, how do you feel about interacting with these more established actors? And ano yung magiging role mo dun sa show? First of all, meron syempre pressure dahil I came from the indie scene. Pero
eventually, nag-warm up naman ako, nakashoot na kami ng ilang days. And okay naman sila katrabaho, napaka-relax sila na si dalawang boys. Direct Red, napaka-accommodating. Sinong director? Direct Don. Wow. And Direct George. Wow. And of course, yung buong cast, napakabait nila. Nag-welcoming naman sila, kaya nag-adjust naman ako. And yung character ko po, ang pangalan ko, Diego. As of now, ano pa, wala pa akong pwede, i-divulge. Pero, magiging isang malaking revelasyon. Pasabog siya. Yan. Thank you. May lalim siya, ha? Exactly, kinikilig nga si Alan Diones. Ay, wow, hindi kagad. Fairness. Yung audio niya, ganda, oh. Ang haba ng buhok ni Alan. Dahil dyan, nagtatanong na ba si Alan Diones? Hindi, lalapitan na lang daw niya si Alex mamaya. Yeah. Okay, our next question will come from Tita Emmy Apo. Oh, I love Tita Emmy. Hi. Kanina sinabi ni Miss Pilar Pilafil na hinuhugot yung tamang emosyon sa pag-arte sa karanasan sa buhay. So, tatanungin ko si Kim at saka si Maha kung saan nila hinuhugot yung emosyon nila sa pag-arte. Match? Sa akin po, tita, may mga eksena po, kunwari ka-eksena ko yung daddy ko. Humuhugot ako doon. Syempre, yung daddy ko wala na po, doon humuhugot ako. Pero may mga eksena na nagpapatulong ako kila direct kasi syempre may mga hindi naman po tayo na-experience pa na mga ganong eksena. So, pag ganun po, minsan humuhugot sa totoong buhay, minsan naman talagang dapat nakafocus ka talaga dun sa kung ano man yung challenges na dumadating dun sa character mo. Yun po. Ako naman po, sa pag-arte ko, more on personal life. Kasi yung kung saan ako nanggagaling dun sa personal life ko yun. Kasi ang dami ko na napagdaanan, dami ko na napaglampasan, and dun ko na lang po nilalabas sa acting ko. And syempre yung minsan din sa character namin, parang nadadala na rin kami sa kwento. Tsaka yung sa mga linya na galing kay Miss Danica na sobrang masakit sabihin. So yun. Sa writers din namin to dahil sa kanila ang ganda po ng script namin. Congratulations, Team Robert Taylor. In fairness naman, Tita Emmy, Okay. di ba parang lahat sila may pinagdaanan ng pain talaga si Kim and Maha during yung growing up din naman nila, di ba? Okay. Everyone of us. Si Danica, no? Kasi ang ganda-ganda nung kwento ng ina, kapatid, anak. It's talagang kakaiba kaya hindi bibitawan ng mga manonood. So I would like to ask kung saan mo ibinata yung istorya? Is it a true-to-life story or kathang-isip? Bago po nabuo yung Inakapatid Anak, marami po siyang pinagdaanan. Sa tulong din po nila Sir Londel, nila Sir Leo, parang nag-isip po sila ng bago. So kung tinatanong niyo po kung galing siya sa totoong buhay, in a way po, pero walang particular na tao na kinausap kami na ganito yung naging experience. Mas nag-back po kami dun sa relationships ng ina, kapatid, at anak po. Hindi po siya true to life po. Inspired lang po. Okay, thank you. Amy, tanong ako for Miss Kylie, sorry ha, napaka-ambitious ng cast. Tapos nagdadagdag ka award-winning. How do you come up with a cast like this, Miss Kylie? Aware ako, pero gusto ko malaman nila kung paano binubuo ang ganitong klaseng cast sa prime time. Who decides, paano nyo binubuo? Siyempre po sa unit naman po ni Sir Leo at si Julia, group effort po talaga siya. So, nung nabuo po yung concept, inisip po. Concept muna? Yes. Okay. Inisip po yung kung sino yung mga characters na, yung mga actors na bagay po doon sa nabuong characters. At yun na nga po, swerte po kami na in-offer po sa mga artista, nag-yes po sila doon sa project. Yun pong pagkaka-include ni Alex, sino po? Did you audition for this? Or Yes po, nag-host po siya with our directors. okay. Siyempre po, nalaman natin yung project niya sa
question, Aaron. Yes, Mother EJ, we have a question from Samuel Lao. Hi, Mr. Lau. Hello, magandang gabi ho. Ako po si Archeliel. Relax po, okay ba? Columnista mo ng Twitter Express. Oh, Tatanong lang po ako sa kanila, no? This is a hypothetical question directed to the cast, kasama na yung mga walang anak, no? Na mga kabataan. Ang tanong ko ay ganito, since ang pinakabatid anak ay tungkol sa relationships, ito, kung sakaling halimbawa na nasa dagat kayo at nakasakay sa bangka, nakasama niyo ang inyong ina, kapatid, at inyong anak. Bigyan kayo ng isang choice lamang kung sino ang ililigtas ninyo. Sino ang ililigtas ninyo at bakit? Fairness, very life of Pi. Yun ang level yun. Serious may tanong, tatawagin natin si Ariana sa mamaya. First of all, you cannot have a sister if you don't have a mother. You cannot have a daughter if you don't have a mother. So it's my mother that I will say. Yes. Sa ina siya. It's the root of your question. Thanks, Ms. Pilar. Okay. Tito, Ms. Janice, would you like to make patol to that question? Patol ba tayo or pass? Actually. Pwede ba pumas? Hindi, joke, pwede. Marami kang relasyon na nasa anak. Kaya nga mas mahirap. All the more. Mapapalunod na lang ako. Hindi ko alam. Ang hirap. Oo. Ang hirap. I will try my best to save everyone. Diba? Pero, I can imagine. Oo. ang hirap. Yun lang po. Siguro, I will stay with them there as much as I can. Diba? Kung sabay-sabay kami mamamatay, sabay-sabay na lang kami mamamatay. So that you do not have to make a choice. Because I'm sure kung sila yung nasa lugar mo, ayaw mo din mamili sila. Totoo. Gusto ko mapiliin ako sa anak ko, nanay ko, lahat sila. Tita, mamamatay na lang ako. Miss Pai, baka may sagot. Baka hindi mahirap. Kasi si Janice nahirapan, ikaw iba. Baka may iba naman. World peace. Kasi parang kami sa international professor. Hi, good evening, sir. Wow, formal. World peace. I will choose world peace. Tita Pilar. Hindi po, mahirap yung tanong. But honestly, in my heart now, if I have to make a choice, syempre kahit naman sino, di ba, kung ayaw mong pumili. Tapos katulad na sabi nga ni Janice, mamatay na lang tayo lahat sabay-sabay. Pero if I will be true to myself now, I think I'll choose my child. Kasi parang iisipin ko na nanay ako. So kung ando doon ang nanay ko, iisipin ng nanay ko na kung may ililigtas siya, I'm sure, given the chance, ang pipiliin niya ako. Kasi sasabihin niya, yung nanay ko okay na eh. Tapos ako naman, bilang nanay, sasabihin ko naman sa nanay ko, na ikaw okay ka na. So siguro, ganun din sa... So ang isasave ko yung anak ko. Thanks for the candid answer. Wow. Second feature article na yan ni Pai, ha? Nakakahaba ng sagot. Bouncy. Alex. Haba ba? Hindi. Ang exec. Go, Alex. You might wanna answer. Make patol or pass? You wanna answer? Okay. Mahirap talaga eh. Kahit ako eh. Ako sa konsoli. May sagot ka? Anak? Wala pa ako. Oo naman. Go. Sila direct ba sasagot? Direct? Ayaw sumagot. Match. Si Anchong muna. I think I'll choose the one who's nearest to me. Kung eto ako nalulunod, mas malapit sa akin yung isisave, yun ang kukunin ko. Kasi pareho matimbang. Kung jowa yung katabi mo. Unahin ko yun. Pinakapati anak jowa. Yung tiger daw katabi mo. Hindi ko alam. Ba't may tiger? Nagpapass daw siya. Wala siyang sister. Si Direk Jojo ayos magot. Wala na rin siyang mother. Okay. Wala rin siyang sisave. So, I'll answer it figuratively and in reality.
Me and my brother knows how to swim, so I'll say my mom, my parents. Wow. Parang kami po, mamamatay lahat kasi hindi ko alam mag-swimming. Hindi ka naman. So, hindi ko sila masisave. Pinatulan talaga namin yung question, no? Okay. Sana nagkaka-enjoy. Bueno. Si ikaw, ano ba? May sagot ka ba dyan? Wala naman ako. Wala akong kapatid, wala rin ako. So, nanay. Nice. Kim. Ako, siguro kung nandun sa balkong yun yung nanay ko. Siyempre yung nanay ko, parang mas magkasama ko po kami ng mas matagal. And mas makilala ko naman. Dahil si Marans. Jowa touch. Thank you for the fun. Ano po, siguro po anak. Kasi po, parang ang nanay, na ano na yung buhay niya, na-live na na. So parang, kung dalawang nanay po yun, tas yung kapatid ko, kasi parang feeling ko anak, kasi siya yung magtutuloy yung galit. Pero sigurado po matitigtas kami kasi lulutang po kami. May shining prize. Hindi naman ako brother. Excuse me. Go, Miss Pilar. Go ahead. Sorry for interrupting. Go ahead. But what is your point in asking that question? Miss Pilar, You should have a point. only a hypothetical question. Yeah, but you should have a point. He actually has. You should have a point. I want to know. I'm curious about your point. I would like to know yung views din ninyo Yeah, sa but relationship. when you ask a question, you should have a point. I'm curious about your point. What is the purpose? Gusto niya malaman kung Because you know what? That is a very good question, actually. It's a very good question. But I want to know from you, what is your purpose for asking that question? How are you going to analyze each one of us now? You have to be responsible for your question. How are you going to analyze each one of us, each of our answers? I'm serious about it. This is not a laugh matter. What I'm saying is, how are you going to analyze every answer to your question? Because that's a very good question. Mr. Lau, gusto mo bang mag-drive lang yung ina? It's a very good question. I hope you didn't just, well, whatever. I want to know. It's a question directed baling may point is yung Alam mo yan, hindi ko siya kasi ng inakapatid anak kasi Mr. Lau. Hindi ko siya Maganda yung question mo! Pilar, may pinagdadaanan lang. Wow! Kanina parang gusto magtanong. Karata ko kay Miss Pilar. Malalim yung question mo, malalim na malalim. Kaya Okay. bigyan kita ng malalim na answer. Actually, yung question na yun, mapatunayan kung ano yung mga Wow, nakaisip. Go ahead, Mr. Lau. kung ano ang personalidad natin at kung ano yung mga prioridad natin sa buhay. Wow. What do you think of my answer and everyone's answer? Tita, we will hold a separate press Oo, conference. Medyo na malalim ang gabi. Excuse me, Miss Kylie. Mag-set up ng table mamaya para sa analysis. Sagot? Oo, thank you lang sa total beautiful place. Mamaya pa meron din tayong fortune telling. Oo. Then 2030. Okay, nasaya ng gabi. Kasagot ka talaga. Okay, parang ililitin niya ang sarili niya, okay? I have another question. Wow! Janice na Hindi nila. pa nadala. This is for Miss Janice Belen. In real life, bayaw kayo ni Ariel Rivera, right? Left, edge. Ang tanong sa'yo ganito, are you willing to do kissing scenes kay Ariel Rivera sa teleserye or any movie? Pinag-usapan na Sa'yo ni Ariel? Hindi na aabot
sa gano'n. Huwag naman. Kung ito, kailangan Huwag naman ito eksena. mag-umpisahin. Sige, sige ako na lang. From day one yata, alam ko ano na yan eh. Well, Miss Janice, ano yung hindi pwede yung gawin ni Ariel? Kising-sing, huwag naman na. Oo. Oo, wag na. Actually, mahirap na nga. Challenge enough for me to work with Ariel bilang asawa. Kasi, kailangan mo maging maingat sa bawat galaw mo eh. So, challenge enough for me. I think even for Ariel, wala namin palalayo pa yung challenge. Tsaka parang hindi na namin kaya pareho yun. Correct. Parang sabihin mo, makikipaghalikan ka kay Aaron, ganun yun. Level yun sa Lao. Ayaw mo, di ba? Okay, Our next question will come from the editor of Remate. Wow! DP Congratulations. Apollo. Thank you. I'd like to ask my favorite actress, Kim Chu. Talagang I watch Kinakapatid Anak because of you every single night of the week. Ang galing mo. Salamat. You're so beautiful kahit wala kang makeup, kahit na simpleng-simpleng damit mo. You look so beautiful, lalo kinukuha ka ng sinusumin yung mukha mo. Ang ganda. Kompleto ang gabi ko. Pero ang galing-galing mo umarte. How do you do that? Pareho yung regalo ni Miss... Pinangkolokyo. Hindi. Pag umiiyak siya, ang bilis. Ay, nagdag mo ako. Umiiyak Oo, agad. lalaki na po yung regalo ko sa inyo. Hindi na kailangan. Anitata Kasi pa rin yung yes, video. I mean it. Paano magagawa mo sa bilis? Iyak ka agad. Inuwi ka ba na ay, hindi pa nga ako prepared, umiiyak ka na. Paano yun? Talagang nanonood siya. Ay, gabi ka na yun, I never fail to watch you. You. Every night. And the rest of the gang, of course. Ako, syempre po, una sa lahat, gusto ko po magpasalamat. Dahil syempre na-appreciate niyo po ako and syempre yung kwento ng istorya. And gabi na, overwhelmed po. Pero nagpapasalamat po. Pero syempre, dahil po sa director namin yan, yun nga sabi ko po kanina, dahil sa director namin kung paano niyang kinukunan and sa writer kung paano niya sinusulat yung kwento. Yung sa akin lang po bilang artista, yung trabaho ko lang po, mag-deliver kung ano po yung nasa script. And yun lang po yung lumalabas. Bakit ang ganda-ganda mo rito sa soap opera na to? In love ka ba? Are you in love with your very good-looking seatmate? Yun talaga. Seatmates. With Cian Lim, the very handsome Cian Lim. Ano na bang status eh? Oh, ano ba talaga? Are you in love with each other? Kasi halata sa camera na parang may electricity na nai-ignite between the two of you. Consider na in love daw siya kay Maha, pero sa'yo siya, pag tumitingin, iba yung tingin niya. Are you in love with each other? Hindi nga, ang ganda ng chemistry niyo, kahit in love daw siya kay Maha, pero yung mata niya, pag tinitingnan ka niya, halatang iba. Wow. Hindi ko po alam, pero wala, masaya naman po ako kay Sian. O pinapakita niya po sa akin. And syempre kung ano po siya sa pamilya ko, ayun. Nire-respeto niya po ako. Ayan. And yun po yung nagustuhan ko po sa kanya. What about Cian? How do you feel for Kim? Wow. Yes, talaga. Parang diretsa. Diretsa. Siyempre masaya na magkasama ulit kami ngayon dito sa Okay. teleservice. Bagay kayo, complementary personality niyo. Thank you, ma'am. Sige, tayo na lang. Kotse sa'yo ba? Thank you. Ayun, siyempre masaya na. Nakakatuwa rin kasi si Kim. So we trust, yun yung sinasabi ko dati na nandun na yung comfort zone, yung comfortability namin. Kasi Okay. parang yung trust, parang nandyan siya para gabayan ako kasi marami na talaga siyang pinagdaanan ako, parang nangangapa pa lang, marami siyang tinuturo sa akin. So I'm very thankful and I'm very happy to be with her. Siguro dapat mag-internalize ka na in love ka kay Maha kasi yung mata mo, in love ka kay Kim. Thank you. Thank you very much. Hindi ka na pagkataon makapag-comment talaga. No? Tinapos niya. I'd like to acknowledge na the presence of our Star Magic handlers, of course. Nandiyan si Portia, sino ba kandiyan? Si Miss Conch Novales. Miss Scooby. Oo naman, nandiyan yung supporter, Star Magic Artist. Miss Nenet. Si Gian. Miss Nenet, andyan of course. Kitchen. Oo, Kitchen. Andyan sila. Thank you. And of course, our executive producer, Arnel Nakaya, is here. And everyone else. Okay, next question. We are being viewed live at chat.abs
Sarah. Okay. Matatawa si Direk George. Ito na. Tita Marcy. Happy New Year po sa inyo lahat. Congratulations at nakaabot kayo sa book 2. Sana may book 3 para may pressure ulit. Ang question ko sana para sa lahat, pero gusto ko lang si Miss Pilar muna. Sumagot. Pilar sumagot. Kasi parang tanongin niya ako sa point. Anong point? Sino ang mas makinig sa'yo? Ang isang ina na nagsasabi, I gave her birth. Pero yung isa naman ay nagsasabi, I gave her love. Sino ang mas matimbang para sa'yo? Well, first of all, you cannot give birth if you don't have love. Because there are two mothers claiming for one child. You cannot give birth if you don't have love. The only time that you cannot give birth, you can give birth without love, is when you can't give birth at all. Okay. So that's the problem with the role of Janice here. She wants to give birth with love, but she can't give birth. No, I'm not talking about Yeah, you know what? Yes, darling. Andre was raped. I'm getting mixed up. Sorry, go ahead. That's giving birth without love, di ba? Yeah, I know. That's an exception, darling. In this story, there is no rape. So that's an exception. Okay, you're talking about real life? Yeah. Well, if you, of course, I understand your point, but if you're talking about real life, okay, yes, I understand. I see your point. If you're talking about real life, in real life, if it's not related to the story of Pinakapatid Anak, in real life, there's such a thing as exceptions, right? So what you're talking about is exceptions as far as, giving birth, having been raped. Wow. Anyway, having been raped is a different story. But if you're talking about the regular giving birth, it's normally giving birth with some amount of love, and that's the reason why you allow yourself to be impregnated. But if you don't have love, then you will have an aborted, right? Okay. So, real love and having birth has to go hand in hand. That's the answer. I got your point. What's your point in asking that? I have a point there. I just asked you because I want you to know that. Para tayo nasa korte. I just want you to know that intelligent persons always ask questions. Wow, love you, Tita Mercy. Thank you, Tita Mercy. Highly anticipated ang mga tanong ni Tita Mercy. Correct. Okay, we're down to our last 2 to 3 questions. Yes, Would you like to Ma'am. shoot the first and the last 3? Yes, we have a question from Miss Natalie Tumada, Philippine Star. Relevant magtanong niya. Kasi start. For the young stars, Yay. curious lang ako, do you still, humingi kayo ng pointer sa mga senior co-stars nyo? Or nagbibigay ba sila sa inyo? At if nagbigay sila, ano yung mga parang pinaka-memorable pointers? Chong, ano ba? Do you ask? Do you seek out? Sorry. Yes, definitely. Lalo na kay, lahat naman sa kanila, but sobra kay Cherry Pie Picache. Wow. Kasi,
nung ginawa namin yung Strangers, ang daming comment sa amin nila direct kasi napanood nila. Hindi. Hindi, pero ang dami niyang nabigay. I think the most memorable one was yung Sa dami, hindi na alam. Sorry, mahaba rin ba yung sinabi? Oo, mahaba rin. Parang nakuha niya yung buong conversation. Yung kumbaga kapag may bibigay sa yung role na panibago, kakaiba, itodo mo na. Huwag ka na mag-hold. Bigay mo na lahat. Kasi yung mga ganung role, bihira lang dumadating sa'yo. So, do triple your efforts, even 4 times, 5 times. Yan ang payo niya. Yeah. Parang common naman. Joke, okay, Madge. Ako po, kay Miss Pari din, may mga eksena kami na na yung po, nakita niyo naman kanina kayo ba yung kabit ng daddy ko. Bago kami mag-take doon, talagang sabi ko, Miss Pari, paano ko gagawin sa kanya na, kung paano namin gagawin yung eksena. Tapos, yun, nagtulungan kami yung tatlo po, si Miss Pari, si Direk Jojo. Kunwari sa Direk Jojo, kung yung ka-excel mo gano'n. Tapos kay Miss Janice naman, kay Mami J, grabe talaga yung mga eksena. Kung napapanood niyo naman po, sobrang after ko siya talagang ka-eksena, parang ang sese ng pakiramdam ko kasi talagang alam kong inaalalayan din ako ni Miss J bawat eksena. Yung pinagbibigyan ako, yung gano'n. Yung talagang pagdating sa mga eksena, yung hindi niya hayaang siya lang yung mag-shine. Yun talagang bigaya. Yun ba? See? Yes. Ako rin, nagsisigaw din naman ng web. Siyempre, ang isang nagmarka talaga sa akin yung usap namin ni Miss Janice a few months ago. She always tells me to just be relaxed, don't think too much, kasi nakikita rin sa eksena na masyadong mag-iisip, masyadong inuunahan ng utak ko. Sabi niya, gamitin ko yung puso. Tapos in real life din, binibigyan din niya ako ng pointers and just being myself. And then, just live each day. Yeah. So, yun po. Lexie. Kimi. Sa akin po, syempre si Mama Pai. Kasi parang po siyang yung parang pangalawang direktor. Meron na kami direct. Pero ito po, parang po siya director, parang anak. O ito ha, ito, huwag mo na kaya sabihin to. Kasi mas maganda yung dito ko na lang ibigay eh. Parang mga ganun, sa bawat eksena namin, nagtutulungan kami. Yung kaya yung mother-daughter na batuhan namin, medyo parang ang ganda pakinggan, ang ganda. Kasi parang, anak, o ito, pag-aralan mo mabuti yung picture ba? Kasi moment natin to, yung ganyan. Moment mo to, sabi niya, moment mo to, ito na yung katotohanan. So yun po, ulit kong binabasa yung tweet 12, dinagdag ko, sinapuso ko. So parang sa lahat ng eksena, hindi siya nag-fail na mag-advise sa akin. Kaya ganun yung kinalabasan ng pag-arte ko sa TV. And syempre, with the help of our director, Direk Don, tsaka si Direk Jojo. Okay. Si Alex, ikaw medyo malalim. The fact that you're able to na-cast ka dito, talagang mukhang may sinasabi ka. How do you, paano ka, kaya ko to, saan ka humuhugot ng emosyon, exactly what was asked sa kanila? Do you ask from them, from your senior stars? Kasi, as of now, yung mga eksena namin, yung mga nakikita ngayon sa TV, mostly with Encho. But I'd like to thank talaga mostly si Direk Don and si Direk Jojo. Kasi iba naman yung nakasanayan ko sa pelikula ka, di ba? Iba rin talaga sa TV na nababantayan pa rin ako at least talaga. So, nag-thank you talaga ako na hindi nila ako pinapabayaan sa mga eksena. Siyempre, you consult your dad, hindi naman. Yes, of course. Kasi he gives, workshop sa mga ABS-CBN stars. Prior to the shooting of characterization po kami. Kayong dalawa mismo. Just to get it. Nice.
last question, Aaron. Ay, go ahead, Nancy. Follow up kay Kim lang sa mga sinabi niya earlier. Kim, who do you, kasi di ba yung parang wala ka nakasanayan na mother, who do you consider mga mother figure mo ngayon? Ako, marami po. Siyempre bilang parang kakulangan po yun sa akin. So parang ang dami kong kaibigan na mas matanda sa akin. Yung mga tita na, nanay na. And parang sinasabi nila, bakit parang mga matured yung mga kasama mo, yung mga mommies, tita. Hindi ko alam. And nag-usap din kami ni Tita Pilar na parang yung last taping na bakit parang mga matanda yung mga kasama ko. Siguro parang doon ko rin kinukuha yung kulang na nararamdaman ko sa akin. Thank you, Nat. At ang ating huling tanong ay manggagaling sa isa ring mother figure, si Miss Jo Pons. Figure? Kasi nag-aabang talaga, even I'm anticipating what will happen on January 14. Ano po yung gusto ninyong sabihin sa mga manonood tungkol sa character ninyo? Ano po yung gusto ninyong sabihin sa kanila? Kasi katulad ni Janice, ang daming galing kay Janice. Ibig sabihin, anong gusto lang is parating sa mga as far as yung pinaka-recent na character nila. So, let's start with Tito Eddie. Ano kung kasi kagabi medyo nakakaya dahil nalaman mo yung minalaman kang sa pasabog na revelasyon. So, ito po ang dating niyo sa tao ngayon. Anong gusto mong iparating sa mga nanonood as far as your character is concerned? Okay. Well, kahapon, nag-taping kami. Isang eksenang napakaganda. Nagkita-kita kami. Lahat ng mga concerned. At we had a meeting. And we wanted to decide kung saan mapupunta ang aming apo. Huwag ko raw sabihin. So, abangan po ninyo. Thank you very much. Okay. Miss Pilar, can you share the mic, sir, please? The question is very good. What's your point? Because actually, the question will answer for itself. For the simple reason that the purpose of each character is the purpose of the show. So, in my particular case, as Yolanda, I would like to be able to see and to envision my particular role as someone not only as a balancer of the whole family, but also as someone who can possibly make some changes in the mindset of my children, in the mindset of my husband, who happens to have a mindset that is questionable. It's true. As far as his role is concerned, he has a mindset that is questionable, and my children also has mindsets that may not be questionable, but are not quite compromising. So the point is, what do you mean, what's the point? I'm already telling you the point, you don't understand? The point is that there are certain things in life that needs to be achieved according to how it should be achieved. Thank you. Actually, siya yung balancer talaga, no? Si Yolanda, kasi both, di ba? Go ahead, Miss Janice. I think I symbolize, my character symbolizes frustrations. Yung mga bagay na, kasi si Beatrice, gagawin niya ang lahat, makuha niya yung gusto niya, even if it compromises everybody around her. So in other words, ako yung hindi dapat tularan. Initially, para maiba. In denial ka, still nakita mo yung... Hindi kasi ginawa rin naman lahat nito because she loved her husband. Gusto niya ng pamilya. She wanted to find herself kasi yung identity ni Beatrice nakadepende sa kung anong gusto ng tatay ko. Diba? So,
Kaya ako na-push na gumawa ng isang bagay na hindi ko pinag-isipan. Yun nga, which is getting my sister to be a surrogate mother. Okay. Miss Pai? Yung si Teresa naman, I think, sa character ni Teresa, this is her greatest fear. Yung malaman ng anak niya kung ano yung totoo. Kasi sa pagkakaalam ng anak niya kung ano yung totoo, maraming magbabago. And I think si Teresa, buong buhay niya, yung history din ng character niya, that a lot was taken away from her. Kasi nga ang pakiramdam niya, di ba, hindi naman inagaw, pero ang pakiramdam niya, binigay niya lahat. Ultimo, yung nanay niya, lahat. Kay Beatrice, kasi kinuha yung pamilya niya. So parang nabubuhay siya na lang dun sa anak niya. Kaso, lumabas na yung pinakatatakot, what she's really scared about. So, yung itatakbulon at kung ano yung magiging reaction ni Celine dun sa ginawa ni Teresa, yun yung mga, at kung paano niya ilalaban ang anak niya. Yun yung mga aabangan sa character ni Teresa. Thank you, Ms. Pai. Hindi mo natin tatanungin si Alex kasi medyo hindi pa established talaga yung character niya. Siguro, Chong, as Ethan. Gusto ko lang sabihin sa lahat ng manonood, una-una maraming salamat sa lahat ng tumangkilik simula hanggang ngayon. Pangalawa, yung January 14, yung gabi ng katotohanan, simula pa lang yun ng kung ano talaga yung mga katotohanan pa. Kaya sana huwag silang bumitaw. Margo? Character? Oo. Kasama na yun. Medyo ikaw ang gabi-gabi kinaiinis sa prime time. Nako, pagdating po ng January 14, mas lalo yung kaiinisan. At talagang pinaanap ka. Pero naman, alam niyo naman din po kung saan nanggagaling si Margo. Ang sa kanya kasi, importante sa kanya yung pagmamahal ng isang pamilya. At isa-isa nang nawawala sa kanya, hindi niya hahayaang mawalan yung pagmamahal ng pamilya niya sa kanya. So, yun po, abangan niyo kung anong laban ang ibibigay ni Margo. Pero naman, kahit naman kinaiinisan, ando naman yung ang husay-husay mo. Okay, Zia. Si Liam din naman pinaglalaban yung pag-ibig niya. So yung January 14, sa katotohanan, malalaman yung katotohanan. Malalaman niyo kung matatanggap ba yung pagmamahal ni Liam. Kung accepted ba yun within the family ni Margo, and kung paano naman yung pagtingin ni Liam kay Celine, kung paano mabubuo, kung anong mangyayari. So yun ang mga dapat abangan sa character ko. Kimi? Ako naman po, yun sa January 14, mabubulag na ang katotohanan. And abangan po nila kung paano harapin ni Celine ang totoo na meron siyang dalawang nanay. And yung buhay na pinapangarap nilang dati, nakatira na siya doon. And doon na umiikot yung mundo niya sa mundong pinapangarap nila naman. Ngayon ay sa kanya na. Kim, naghanda ka ba for that January 15 or whatever when it was taped? Alam mo, taping mo yung big revelation na yun. Anong paghanda? Paulit-ulit ko siyang binabasa. Pinulit ko na sa script ko yung 3 pages na yun. Tinanggal ko na siya, nilalagay ko na siya sa bulsa ko buong araw. Paulit-ulit ko siyang binabasa para ma-deliver ko siya ng maayos. Kaya sana po abangan po nila yun. Sa Lunes na. Yeah. Sa Lunes, sa January 14 po. Direk, paano niyo po minount yung before January 15 and after January 15? Siyempre, hindi kayo bibitaw doon sa Jan 14. At saka yung before Jan 14, paano niyo pinataas yun ng gano'n? Unang-una maganda kasi yung kwento at magaling yung artista. Pag nagkamali pa ako na may problema. So, yun yun. Direk Jojo, baka may iba kami kwento. Baka may iba kami sasabihin. Yung sa revelation na yun, ang maganda kasi, nagtulungan lahat, iisa kasi yung patutungan, so isang linya siya. Tsaka ang maganda sa mga artista,